Wish! Hindi pa. Problema niyo gamitin ng Diyos para may makakilala sa Kanya. Verse 11. Ito na, no? Verse 11, mga kapatid. Which in time past, ito na yung background ni Onesimus, was to be unproven. Kasi hindi siya faithful na empleyado eh. Maaring nagnanakaw siya sa oras, maaring may nangungupit siya, hanggang nabisto yung malaking nakuha niya siguro, kaya siya, anong tawag doon? Naglayas. No? Tumakas na. So ganyan din tayo mga kapatid. Actually, nilalarawan nitong kwento na to tayo. Si Onesimus. No? Na ang daming nagawang problema sa buhay, pero hindi naman naging hopeless. Okay? Ito na. Verse 12. Dati hindi siya kapakipakinabang, but now, kapakipakinabang na siya sa iyo at sa akin. Alam niyo, pag naborn na ng tao, ano mong sama ng background niya? Magiging profitable ka eh. Hindi lang kay Pablo na nasa kulungan, sabi niya, ibinabalik ko siya sa iyo. Ang magani, sumusulat siya para, siyempre si Philemon, kahit Kristiyano na yan, hindi pa nabuburing masamang ginawa ni Onesimus eh. Tsaka mayaman ka naman eh. Dami mo nang pwedeng upahan na bagong empleyado eh. Pero alam mo, ang ating Diyos ay God of second chance. God of third chance. Kaya pag sa tao, huwag din tayo susuko. Huwag yung nakaisa pa lang sa'yo, nakadalawa, hapos ka na sa akin. No? Hindi. Sabi niya, tanggapin mo siya. Ngayon, ang pagtanggap mo sa kanya, sabi niya sa verse 12, whom I have sent again, now therefore receive him, that is my own bowels. Kung hindi mo siya matanggap dahil sa siya, tanggapin mo siya alang-alang sa akin. Eh, sino ba si Pablo? Siya yung gumawa ng pabor kay Philemon, kaya siya umasenso sa buhay. Now, ayoko na magsabihin yung salitang naniningil si Pablo, pero may principle na ganon. Pag tayo gumawa ng niya, but above a servant, a brother beloved. Kapatira na siya. Kapatira na siya, no? Especially to me, but how much more unto thee? Naking kapakipakinabang sa akin, pero sa iyo, mas lalo na, both in the flesh, ibig sa ng flesh, magtatrabaho pa rin siya sa iyo. But in the Lord. Kapatid na natin siya sa pananampalataya. Verse 17, if thou can't be therefore a partner, receive him as myself. Parang sinasabi ni Pablo, o baka may duda ka pa, o sige, kung hindi mo siya matanggap talaga dahil may ginawa sa iyo, tanggapin mo siya bilang ako. Hindi, ang ganda nun. Eh di ba wala namang kasalanan si Pablo kay Philemon? So, kung iniisip mo pa rin yung kasalanan niya, pero di ba may utang ka? Pero ang tinutukoy niyang utang, yung mga ginawa niyang pabor. Inakay niya sa Panginoon, dinisciple niya, pinakilala niya sa mga kakilala niya. Minsan yung tao, pera lang ang tinitingnan eh. Pero kung magkukwenta tayo, yung sinisingil natin, mas marami pang binigay sa atin na hindi nga ng financial, pero mas mahalaga kaysa sa finances. Okay? 20. Yet, brother, let me have joy of thee in the Lord, refresh my bowels in the Lord. Parang sabi niya, sana gawin mo to, matutuwa ako pag ginawa mo. Having confidence in thy obedience, I'm sure, susunod ka. I wrote unto thee knowing that thou wilt also do more than I say. Yan ang Kristiyano. Di ba pag may request sa'yo, kunwari, oy, pwede bang pakainin mo to kahit tuyo lang? Nirekomenda niya sa'yo, no? Ikaw, hindi lang tuyo ang paulam mo. Tinapa pa siguro, baka kung mas malaki pa ron. Yun ang sinasabi niya na, I'm sure ito yung request ko sa'yo, higit pa rito ang gagawin mo. No? Verse 22, but withal, prepare me also a lodging. Na maasa siya na makakalaya siya. Sabi niya, pag ako'y nakalaya, dadalawin din kita, ipaghanda mo ko ng tirahan dyan. For I trust that through your prayers, I shall be given unto you. Alam niya na makakalaya. Actually, nakalaya pa siya. Pero nakulong lang siya ulit. Therefore, salute di Epaphras, mga kasamaan sa gawain sa church, my fellow prisoner in Christ, Marcus, dinabi niya mga pangalan, Marcus, Demas, Lucas, fellow laborers. The grace of our Lord Jesus Christ be with you in spirit, amen. Now, ikukulod natin to. Alam niyo, mas malalim na mensahe nito. Typology ulit ito eh. Nangyari talagang physical, pero may nilalarawan siya sa spiritual. Si Onesimus parang tayo, makasalanan. Wala tayong magagawa. Parang kanina si Mephibosheth, wala kang magawa na makakatulong sa iba. Tapos si Philemon, parang siya yung godly father dyan. Kasi siya yung mayaman eh.
Di ba ang Godfather, parang gusto ng Father puro perfect. Pag may kasalanan ka, magbayad ka muna bago kanya patawarin. Eh walang pambayad nga. Alam mo si Pablo, ang nilalarawan niya, Jesus Christ. Narito yung sinabi niya, kung may utang siya sa'yo, ako magbabayad. Ibig sabihin, lahat tayo may utang sa God the Father. He is holy, makasalanan tayo. Sino nagbayad? Jesus Christ. Kaya siguraduhin nyo nasa puso nyo si Jesus Christ. Kasi pag nasa puso nyo si Jesus Christ, sino man yung pili mo na yan, o ang Diyos ang pili mo, tatanggapin niya tayo, irrespective of your background. Kasi ang daming ginawang kalokohan ni Onesimus, pero sinasagot siya ni Pablo. Ako may ginawa akong pabor sa iyo. So si Kristo may ginawang pabor sa God the Father. Nung namatay siya sa krus, no? Parang sinasabi niya lagi, Ama, patawarin mo siya. Di ba nung nakapako siya sa krus, yung ngayon ng prayer niya, Ama, patawarin mo sila. Sino ba yun? Lahat tayo doon. Hindi lang yung mga Romano nagpako, hindi lang yung mga reliyoso tao nagdemanda, hindi lang yung mga nagdidiri sa kanya. Actually, lahat tayo yun. Hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. So si Onesimus, kahit na runaway slave siya, ganun din tayo. Dati tayong slave tayo ni Satan. Hindi natin kayang bayaran, nakulong tayo. Isa na nakulong, kaya si Satanas ang may control sa mga hindi mananampalataya. Pero, na-meet natin si Jesus Christ, parang si Pablo, no? Sa kulungan, nakalaya tayo. Binabalik tayo ngayon sa Ama para gamitin tayo ng Ama. Sabi lagi ni Pablo, alang-alang sa akin. Alang-alang sa akin, tanggapin mo siya. So sana, yun ang prayer ko, na ang Panginoong Jesucristo ay talagang nasa puso natin. Para lagi siyang nagre-recommenda sa Ama. Pag nag-pray tayo, di ba, in Jesus' name, yan ang ibig sabihin in Jesus' name eh. Pag tinignan tayo ng Ama, hindi ko dapat sagutin to eh. Makasalanan siya hindi. In Jesus' name. Ibig sabihin nun, alang-alang sa anak ko, ibibigay ko yung hinihingi mo. No? So mga kapatid, tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa gabi nito. May piling aklat, subalit napakarami pong katotohanan na maaari naming matutunan. Indeed, si Onesimus ay katulad namin. Mga makasalanan, ang daming ginawang kalukuhan, kasalanan, pagkukulang sa aming buhay, hanggang sa kami naging runaway, kami ay nakulong, even kay Satan. Subalit dahil sa ginawa po ni Pablo na winintisan niya, tinuruan niya hanggang sa nakakilala sa Panginoon si Onesimus, and then nakalaya na rin po siya sa pagkakulong at nirekomenda niya na tanggapin siya muli ni Pilimon. Ganon din po ang aming Diyos Ama na nasa langit. Kami po ay nakagawa ng pagkukulang at sa sarili namin hindi po kami maaaring tanggapin dahil sa aming kasalanan, pero dahil sa ginawa ng Panginoong Jesucristo na binayaran ng aming kasalanan, kung ang bawat tao po'y magsisi ng kanyang kasalanan at maniwala sa Panginoon, kami nagiging katanggap-tanggap sa Diyos Ama na nasa langit. Ang Panginoong Jesucristo ang aming password, ang aming access para kami ay makapanalangin, para kami makapasok sa langit, at habang kami nandito sa mundo, makilala ka namin bilang Diyos na buhay at makapangyarihan. Patuloy po, tulungan mong bawat isa, lalo na pong kapatid na Randy. Salamat po na ginamit din po ang kanyang kaarawan para magkaroon kami ng extra pa na pagtitipon, pag-aaral ng iyong salita. At ganun din po, ipinagpe-pray namin na gabayan mo po ang aming kapatid na ginagamit mo bilang katuwang po sa aming gawain. In spite of our own, marami po namin pagkukulang katulad ni Onesimus, ay meron pong Jesus Christ na katulad po ni Apostle Paul na pinamamanhik, pinakikiusap na kami tanggapin ng Diyos at kami muling makapaglingkod sa iyo, Panginoon, ng may kababaan. Pagpalain mo pang bawat kapatid na nakarating sa gabi nito, pagpalain mo rin po ang aming fellowship, even ang mga biyaya po na inihanda at dinala ng bawat isa. Ikaw po ang magpapala nito para sa kalakasan po ng aming mga physical na pangangatawan at alalain mo po kami sa buong gabi nito. Ang lahat po ito ay aming hiling at dalangin, puno po ng pagtitiwala at pasalamat. Alang-alang sa pangalan po ng aming Panginoon Jesucristo. Amen. 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 Pasko po. Pasko. Kasama. Papaitan, ilalong. Masarap to.
much, babe. Mari. See you po sa Martis po. Arabic. Oh, parang Arabic style. Ay, sumayaw si Pastor. Sige mo. Hindi ko alam kung naka-itim o naka-itim daw yung may-ari. Ayun, naka-itim. Busog kayo, di ba? Oh, ito gawin nyo, exercise. Para kain ulit. Wala na, burnout. Alay ka rin. Wala na, kuryente. Namaya ng wifi. Atay. Kami niya, speaker oil Bye, bye. Good night. Good night! Good night na agad? Nagpatawa lang naman yun, nagpatawa lang. Gusto kong malamig na tubig. Ano yung nilalabas? Malamig na tubig yun? Hello! Bago lang din. Mga 1 year siguro. Budot? Ano? Budget kuya. Nag-aasa ka? Gasa.